Good day everyone! Meron ako na-receive na comment kaya naman today, ang ating tutorial ano ba ang Shopmore Mastercard ng BDO. Well, ito ay isang uri din ng credit card. Meron ito mga benefits at rewards na ibinibigay sa mga cardholders. Now, ibibigay ko lahat ng dapat nyong malaman mula sa advantages at syempre disadvantages. Hindi lang yun pati na din ang interest rate kung mayroon bang annual fee, gaano kataas ang interest rate kapag hindi ka nakapagbayad on time. Anyway, sa advantages muna tayo. Ang credit card may iba't ibang advantage o benepisyo, depende sa iyong gamit at pangangailangan. Yung number 1 natin is cash advances. Pwede mong gamitin ang credit card para kumuha ng cash advance. Ito yung pag-withdraw ng cash mula sa iyong credit limit. And yung pangalawa naman, madaling gamitin. Hindi mo na kailangang magdala ng cash. Pwedeng gamitin sa emergency fund ang credit card sa mga emergency na hindi natin inaasahan o sa mga oras na walang available na cash. Then, ang credit card pwede pareho sa online at in-store transaction. Yung number 3 natin, pwede tayo makapag-build ng credit history. Kung balak mong mag-loan o kumuha ng mortgage sa hinaharap, matutulungan ka ng credit card na mag-build ng magandang credit score. Basta maganda yung credit management mo, nagbabayad ka sa tamang oras, matutulungan ka nila. And syempre, hindi mawawala yung rewards at cashback kapag bumibili tayo sa mga partner store. And syempre, dahil napag-usapan na natin yung rewards at cashback, yung discount din. Meron silang mga special promos na exclusive para sa mga cardholders, lalo na sa mga partner na retailers. Then, yung installment plans, madaming mahilig dito. Pwede kang mag-avail ng mga installment options para sa mga malalaking pagbili, para mapadali yung pagbabayad. Hindi lang yun kasi global acceptance to. Tinatanggap ito sa milyon-milyong establishment at online store, kaya naman napaka-convenient. Alright, dahil tapos na tayo sa advantages at marami pa akong hindi mababanggit, pero yun yung mga pangunahin na advantage ng paggamit ng credit card. Pagamat maraming advantages ang credit card, meron din tayong mga ilang disadvantages. Ito na yung dapat mong i-consider. Yung una, ayan yung high interest rates. Reminder lang, anytime pwedeng mabago ang interest rate, depende sa bangka. Kung hindi mo mababayaran yung buong outstanding balance ng credit card bago ang due date, magkakaroon ka ng interest charges. Mostly mataas talaga, maaring umabot ng 2.5% monthly o kaya naman 30% bawat taon. So mataas yun mga kabomboms. Kaya mabilis na lalaki yung utang mo kung hindi mo mababayaran ng buo. Hindi lang yun kasi yung debt accumulation, ang mga minimum payments na inaalok nila madalas hindi sapat para mabayaran yung buong balance. Kaya ang tendency, long-term debt at dagdag na interest charges ang mangyayari sa inyo. Tapos, yung fees and charges, may mga hidden fees sa paggamit ng credit card na kailangan aware ka talaga tulad ng late payment fees, over limit fees, cash advance fees, at annual fees. So, madami yan, kailangan mong i-consider talaga. And yung pinaka-isa sa dapat mong katakutan, yung risk of fraud and identity theft. Alam nyo, kahit merong security measures tulad ng fraud protection, prone pa rin ma-hack yung account o mangyari ang identity theft. Kailangan maingat ka talaga sa card details mo. Kung hindi, maaring magresulta sa unauthorized transactions. And syempre, ayaw naman natin mangyari yan. So, ingatan natin yung ating card details. Tapos, kapag meron ka ng credit card, syempre, hindi mo naman maiwasan yung temptation to overspend. Dahil madaling umutang at may kasamang instant purchasing power, maaari kang mapagastos ng higit pa kaysa sa kaya mong bayaran sa katapusan ng buwan. So, kailangan talaga kapag may credit card ka, aware ka sa mga ginagawa mong paggastos, di ba? Tapos, eto, ang dami nagkakamali dito dahil sa complicated terms and conditions. Tulad ng 0% interest sa mga installment. Kung minsan, magulo talaga to at mahirap maintindihan. Kaya naman maraming nagkakamali sa pag-unawa ng interest rates, fees at iba pang charges na nagre-resulta sa hindi inaasahang gastos. Tapos yung sinasabi nilang cash advances, nako, napakataas ng fees at interest.
Kaya kung kukuha ka ng cash advance mula sa iyong credit limit, magkakaroon ito ng high fees at interest rates. Hindi lang yun ang interest sa cash advance ay karaniwang nagsisimula agad. Hindi katulad ng regular na pag-purchase dahil yon may grace period. Yun nga, nabanggit ko na din ba kanina yung late payment penalties. Kung hindi mo mababayaran ang minimum payment on time, magkakaroon ka ng late payment fee. Pati yung credit score mo maapektuhan. Tapos, pag paulit-ulit yung late payments mo, nakakapagdulot ito ng long-term financial consequences. Hindi lang yun, kasi meron din silang annual fees. Maraming credit cards kasi na meron annual fees or membership fees. Kapag kahit di mo ginagamit yung card mo, automatic kang sisingilin. So, dagdag na din yan sa gastusin mo. Maganda naman yung Shopmore credit card. Kapaki-pakinabang ito kung responsable at gagamitin mo ng tama. Tandaan mo din na pwedeng magdulot ito ng financial problem kung hindi ka magbabayad on time. So, kailangan hindi ka din umuutang ng hindi mo kayang bayaran. Lagi ka mag-monitor ng transaction at fees. Pero ako hindi ko ito i-activate. Ayaw ko kasi talaga ng umuutang. Sa pag-activate pala, punta ka lang sa BDO app, then here makikita mo yung credit card, then click mo. Yung sa akin, pinadala lang kasi sa akin to ng BDO kahit hindi ako nag-request. Now, iniiwasan ko to na magkamali ako mapindot. Anyway, kung meron ka pang concern, huwag ka mahihiya magtanong. Iwan lang yan sa comment section with #creditcard. Thank you for watching and stay blessed.